Good afternoon sa lahat! Biyernes na naman! Itulay, GenMat, schedule na naman. So, nandito na naman tayo sa schedule natin, General Mathematics 4 p.m. So, marami na naman tayong viewers. Nakakita ako ng mga comments sa ating chat box from different grade levels, no? Merong grade 3 and grade 9. Medyo mahirap siguro yung discussion natin for grade 3, pero sa grade 9, kayang-kaya niya itong masundan. So sa lahat ng mga viewers natin, lalo na dyan sa mga taga Jones Rural, shoutout sa inyo. Ayan, shoutout sa kay Jimaina Gwyneth Agustin. Ayan, shoutout din kay Janelle Cascaya ng 11 STEM Gold. Taga Jones Rural din siya. Ayan, shoutout din kay Michelle Serrano, grade 12 naman to ng Alibadabad National High School. Ayan. Sana tama yung pagbigkas ko ng mga school nyo, no? So ngayon, ano ba ang ating mga tatalakayin? Ayan, ang tatalakayin natin is about exponential functions. Exponential functions. Nung nakaraan, tinalakay natin ang exponential equation and exponential inequality. Ngayon, tatalakayin natin ang exponential function. Pero bago ang lahat, ipinapaalala ko lang ang mga badge na maaari niyong matanggap sa panonood ng ating Itulay Level Up. Yan, so pwede tayong maging Rookie Tutor of the Week kapag tayo sumasagot lagi kay Tutor Ryan. Intermediate Tutor of the Week. Kapag tayo naging Rookie of the Week na at tayo nananatiling nanonood pa rin kay Tutor Ryan, tapos nagsasagot pa rin tayo ng mga activities, magiging intermediate tutor of the week na tayo. Ayan. And then, lastly, advanced tutor of the week. Ito yung mga pinaparangal sa mga palagi ang nanonood kay Tutor Ryan at palagi ang sumasagot ng tama. Ayan. So, tingnan natin. Nung nakaraang linggo, nung last 2 weeks ago, si Joselito ay rookie tutor of the week na. Last week kaya naabot na niya ang intermediate tutor of the week. Sadly, Rookie Tutor of the Week pa rin siya. Mukhang hindi naka-attend si Joselito last week. Tingnan natin kung nandito siya ngayon. Ayan, so si Charles Corais kaya, Rookie Tutor of the Week rin siya 2 weeks ago. So Rookie Tutor of the Week pa rin siya, hindi pa rin siya intermediate, no? Pero may nadagdag sa ating 3 Rookie Tutor of the Week. Sino-sino kaya yon? Josephine Lumbao, ayan. And then James Francisco, Rookie Tutor of the Week. Alexander Kapada, Rookie Tutor of the Week. Ayan. So, ikaw na ba ang susunod na Rookie Tutor of the Week? Malalaman natin yan next week kung magiging Rookie Tutor of the Week kayo. Then, ngayong linggo, pinagdidiwang natin ang Global Media and Information Literacy Week. Anong meron dito? Dapat alam natin kung ano ang mga sinishare natin, kung ano ang mga pinopost natin. Dapat aware tayo, dapat responsible tayo sa lahat ng mga bagay na ito. Dahil sa internet, marami tayong mabilis na ma-access, pero hindi natin alam, ibig sabihin din nun, mabilis nila tayong na-access. So, ang mga information about us, madali nilang nakukuha. So, hindi naman natin gusto na lahat ng bagay sa buhay natin ay malaman nila, especially yung mga private na bagay. So, bakit importante ito? Ayan. So, dapat kapag media and information literate tayo, hindi na tayo makagagamit ng mga hate speech. Ano ba yung mga hate speech? Yung mga galit sa mga yung mga bad words na tinatawag nila. So, syempre, madalas kapag nakikipag-argue ka sa internet, ang sagot lang sa'yo ng mga tao kapag wala nang may sagot, sabihin, wala ka namang kwenta, wala ka namang alam dyan, which hindi sila gagamit ng words para sa argument pagka wala rin silang alam. Tatalunin ka lang nila using hate speech and misinformation. Yan, usually. Nag-share sila, usually ang mga ginagawa nila dito is edited, ganyan, tapos ipapakita nila as facts. Pero dapat, hindi natin to mapapaniwalaan kung may alam tayo sa media and information. Ayan. So, kailangan literate din tayo dito, hindi lang sa GenMat. Ayan. So, hurtful content, yung mga nakakasakit ng kapwa, ito, dapat maiwasan nating lahat ito.
Yan, so after nating matutunan yan, mga bagay na yan, alamin muna natin kung anong matututunan natin this week or this episode sa General Mathematics. Ayan. So ang matututunan natin ay malaman ang exponential function, ano yung domain, ano yung range, ano yung intercept, and ano yung asymptote niya. At makapag-solve tayo about exponential function. Pero bago ang lahat, mag-drill muna tayo. Ayan. Ano kaya ang susunod sa akin? Bibigyan ko kayo ng sequence. Itong sequence na to ay kayang-kaya ng lahat. Kayang-kaya mo to, kayang-kaya ng kapitbahay mo, kayang-kaya ng nanay mo, or kahit ng kapatid mong mas bata sa'yo. Ayan. Kailangan lang mahanap nyo kung ano yung pattern. Tingnan natin kung sino-sino ang mga makakasagot. Yan. Sa number 1, A, C, E, G. Ano kaya ang susunod na letter dyan? Ayan. So ano kaya ang susunod na letter? Tingnan nga natin sa comment box. Habang nag-aantay ako ng sagot, shoutout nga pala kay Abigail Francis. Shoutout din kay Kit Rosel Kambungkal ng Jones Rural School din. Ayan, dami talagang taga Jones Rural School. Yan, shoutout din kay Francis Malyari ng Agandana National High School ng Agandanan West District. Ayan. So, ayan, marami nang nagsagot. Letter I daw. So, tingnan natin. Letter I, very good lahat. Kasi A, B, C, so may isang pagitan. So, E, F, tapos G, and then H, at saka I. No? So, number 2 kaya. Ano kaya ang susunod na number sa number 2? 5, 8, 11, 14. Dahil kay grade 11 na, dapat na-discuss nyo na, ang clue ko is arithmetic sequence to. Ayan, arithmetic sequence. Naaalala pa kaya natin ang arithmetic sequence? Ano kaya ang sunod dito? Ayan, sumagot na rin si Jeremiah Casanya Lozano, 17 daw. Ayan, ang daming sumagot, 17 pare-parehas. Ayan, very good lahat, 17. Arithmetic sequence, ang pagitan nila ay 3, no? So 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, 14. And 14 plus 3 is 17. Alam natin yan. And ito, number 3. Geometric sequence naman. Ayan, medyo mahirap-hirap to. Baka yung iba kailangan pa ng calculator. Siyempre, pahirap dapat tayo ng pahirap. Yan. Yan. So, ano kaya ang susunod dito? Ano kaya sa number 3? 6, 18, 54, 162. Geometric sequence yan. Ano kaya ang susunod dito? Ayan. So, habang nag-aantay tayo ng sagot, habang nagka-calculator pa yung iba, shout out din kay Jenny Lynn Apuan ng LFG Diamantina National High School. Ayan, 486 daw. Ay, tama, 486. So, 486, tignan natin. 486, very good talaga. Ang gagaling ng ating mga Itulay tutor. Ito ang mahirap, itong last 2. Ewan ko lang kung masagot nyo. Nilagyan ko to ng konting twist. Ayan, ito, pag nalaman nyo ang sagot, pwede nyong itanong sa mga kaibigan yung hindi nanonood ng Itulay kasi malaking advantage to. Hindi nila to masasagot. So, A, E, F, H, I, K, L, M, N. Ano kaya ang susunod na letter? Ayan. Sino kayang makakahula dito? No? So, pwede nyong hulaan. Pwede nyong hulaan yung anong yan. Hulaan nyo na lang. Tignan natin kung may makakahula. May makakahula kaya dyan. Ito, mahirap to. Kasi ito, pinag-isipang mabuti to ni Tutor Ryan para may matutunan kayong bago. No? Na hindi lahat is through computation, through paano ba? May pattern din siya pero hindi kailangang i-compute. Yun yung pinaka-clue ko sa inyo. Hindi nyo kailangang i-compute. Yan, mga Q ang sagot. Q, P, Q, P. So, sagutan na ni Tutor Ryan. Ang tamang sagot dyan ay letter T. Ayan. So, nakakapagtaka. Bakit kaya letter T ang sagot dyan? So, ang sagot dyan ay letter T dahil, ito pwede nyo itong itanong sa mga kaibigan yung di nanonood ng Itulay. Kasi meron na kayo natutunan bago. Itong mga to ay
Itong mga to ay letters na walang curves. Yan, yung hindi kumukurba, straight line lang. Straight line lang. O, pabilog, so kurba na agad. P, Q, R, S, lahat yan ay may kurba. Pero si letter T na ang susunod na walang kurba. Ayan, so letter T. Ayan, nasagot pala siya ni Jimaina Agustin. Ang galing talaga ni Jimaina Agustin, no? So, tingnan naman natin tong number 5. Ito, tingnan natin. Medyo tricky din to para din tong number 4. Ano kaya ang pattern dito? 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Ano ang susunod na number? Yan, pag-isipang mabuti. Habang dumadami ang viewers natin, mukhang maraming gustong matuto about patterns and ano ha. Pero ang lesson talaga natin ngayon is exponential function. Yan, shout out nga pala kay Rhea May Ignacio ng grade 11 silver. Yan, natututo na daw siya galing sa LFG Diamantina National High School. Yan, shout out. So mga 13 yung sagot. Ayan. 13. Maraming nagsagot ng 13 ah. Yan, shout out daw kay Gilbert Bryan. Ayan, Barahan. Oh, shout out. Shout out din kay Crystalline Jade Corpus. Ayan, 17 yung iba. So, ang sagot dito ay, ito, itatanong nyo rin to sa mga friends nyo ha. Ang sagot dito ay 100. Naku, napakataas, napakalayo. Bakit kaya 100 ang sagot dito, Tutor Ryan? So, ang sagot na yan ay, yung mga numbers na yan ay mga numbers na walang letter T. Walang letter T. So, 11, 12 meron, 13, 14, 15, lahat ng mga teens, teenagers, so merong letter T yun. 20, may letter T. 21, 22, may letter T. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and ang susunod na walang letter T ay 100. Ayan, so 100 dapat ang sagot. Medyo tricky yung tanong ni Tutor Ryan, no? Pero sana medyo natuwa kayo at medyo natuto kayo. So ang kailangan natin dito, ang ating obserbahan dito ay itong number 3. Yung number 3 natin, i-check natin kung paano natin siya isusulat as equation or as function. So, ayan. Kung natuto tayo nung during our grade 10, pwede nating isulat ang nth term ng geometric sequence na to as a sub n equals to the 2 times 3 to the n. Ayan. In general mathematics, itong equation na to, gagawin lang nating function. So, imbis na a sub n siya na yung magiging range natin, which is f of x. So, f of x equals 2 times 3 to the x. Ayan. So, gawin lang nating function. Itong function na to ang tinatawag nating exponential function. So, ano ba ang exponential function? Ang exponential function ay function with base b defined by f of x equals b to the x where b is greater than 0 pero bawal maging 1 yung b natin. Bawal. So, bakit bawal maging b? 1 yung b? Kasi kahit anong exponent ng 1, 1 pa rin yung sagot. 1 to the 0, 1. 1 squared, 1. So, hindi na siya magiging exponential function. Hindi siya palaki or paliit. In general, an exponential function may be of the form. So, ito yung pinaka-general form. Ayan, ito ang ituturo ko sa inyo, yung general. Para pag natutunan nyo to, alam nyo na lahat ng exponential function. Etong function na to is mag-a-apply siya sa kahit anong exponential function. Kaya magandang matutunan to. So, tignan natin kung ano nga ba ang range. Bakit range na agad tayo, Tutor Ryan? Bakit hindi tayo pumunta muna sa domain? Ayan, so domain, simple lang ang domain. Bakit hindi tayo nag-domain? Ang domain ng exponential function ay all real numbers. All real numbers. Bonus yan. Kayang-kaya yan. Sinabi mo, kunwari, di ka nakinig sa Itulay or di ka nakinig sa kahit saan man, di ka nabasa ng libro. Tandaan mo lang, domain ng exponential function, all real numbers.
1 point ka na agad pagka ang tanong ay domain. So, range na agad tayo dahil sa range, medyo may pagkakaiba. Ayan. So, ang range ng exponential function natin, set siya ng values ng f of x ng f of x. No? So, kung ang function natin ay ab, x minus c plus d, ang kailangan lang nating tignan, si a at si d. Bakit si a at si d? So, pag positive si a, positive greater than 0. Dahil greater, ang range natin, greater than. Greater ang range. Greater or equal sa, pero ang gagamitin nating value, ito ha, tandaan, ang gagamitin nating value hindi a, kundi letter D. Yan. So, greater than or equal sa D. Ngayon, pag negative naman ang A natin, less than or equal naman tayo sa D. Ayan. So, medyo mahirap parang tignan pagka puro variable nakikita natin. Kasi, puro variables lang yan. Tignan natin kung gaano nga ba siya kahirap kapag nasa example na or nasa problem na. Ayan. So, kunwari ito, 3 times 4 to the x minus 1 plus 8. So, si 3, anong klaseng number si 3? Positive or negative? So, dun lang natin titignan. Pag positive, greater than 0. So, si 3 ay, ayan, very good, positive. Positive si 3, so greater than 0, kaya greater than or equal sa 8. Ayan, nakakalito daw. Habi ni Francis, no? Tingnan natin. Ibibigay ko muna sa inyo bago kayo malito, no? Kasi wala pa naman tayong example eh. Ito is first example pa lang natin. Tingnan natin kung kapag nakita ko nyo to, malilito pa kayo. So, ang titignan nyo lang si 3, positive, greater than siya ng 0. So, ang range natin, y is greater than or equal sa 8. Ito, greater than or equal sa 8. Or 8 to infinity. Ayan. So, positive to, greater than 0. Greater than or equal sa 8 ang ating range. Tama? So, pwedeng nalilito pa kayo. Pero, tignan natin ulit ang susunod na example. Ayan. Ayan, medyo mahaba yung equation. Medyo mahirap. Pero ang importante lang dyan, ito titignan nyo. Ayan, para sa mga nalilito ha, tignan natin. Ito ay positive. Pag positive, greater than 0. So, ang range natin, greater than or equal. So, ito, negative 7. Yan, y is greater than or equal sa negative 7. Kakalito pa ba yan? So, pwedeng nakakalito pa. Kaya, kapag nalilito tayo, ang kailangan natin gawin, practice and practice more examples and exercises. So, magbigay pa tayo ng isa pang example. Ayan, isa pang example. Ito, negative. Pag negative, nasa unahan, less than. So, ang range natin, less than or equal sa 3. Ganyan lang. So, sana hindi na kayo masyadong nalilito. Medyo in-explain na nating maigi. Ayan, sana naiintindihan ng mabuti ha. Yan, ng ating mga manonood. So, yan, less than. Tama. Ang galing ni Prince Muhammad, no? Less than siya kasi less than to. Yung negative ay less than 0. Kaya ang range natin, less than or equal sa 3. Yan, very good. Very good. Yan. Ito, ang haba na naman. Pero hindi nyo kailangan tignan yung buong yan. Ito lang titignan nyo. Negative. Pag negative yan, less than or equal sa dito. So, less than or equal sa 17. Yan. Naintindihan ba mga anak? Yan, mga bata or mga kapwa ko guro? Kung naintindihan to, tignan natin. Magsanay tayo. Yan ang dami na nang sumasagot sa atin. Makang nagigets na nila. So, exercise tayo. Ano ang range ng following functions? Ayan. Ano kaya mga range nitong mga to? So, yan. 3 to the x
minus 2. 3 times 1/2 to the x plus 5 minus 2. Negative 2 times 3 to the x minus 2. Ayan. So ano kaya yung mga range niyan? Yan. So habang sinasagutan niyo yung mga range na yan, ang dami nang nanonood sa atin, no? So shout out ulit kila Abigail Francisco naman. Ayan. Yan si Abigail Francisco ba yung rookie cutie of the week natin last week? Parang siya, no? Pero hindi ko maalala eh. Pero may Francisco tayo last week eh. Yan, so mukhang naintindihan naman. Maraming nakakaintindi sa atin. Sana lahat tayo natututo. Dinalian lahat ni Tutor Ryan yung pag-i-explain para lahat tayong mabilis na makagets. Ayan, madali lang. So, tingnan natin kung naintindihan talaga. Ayan. So, sa 1, may sagot na si Francis Malyari. Greater than or equal daw sa negative 2. Tingnan natin yun mamaya kung tama. Sa number 2 naman, wala pang nakakasagot na iba. Mukhang nahihirapan dahil mukhang komplikado talaga to eh. Ayan, nagsagot na rin si Francis Malyari ulit. Greater than or equal sa negative 2. So, tingnan ulit natin kung tama yon. Then sa number 3, tingnan natin sa number 3. Number 3, pareho lang naman, no? Ayan, kaya pala medyo nahihirapan yung iba, mahirap i-type yung symbol. Ayan, si Tutor Ryan talaga, pinahirapan yung sagot. Pero, ang galing din ni John Wayne Prieto. Ayan, so, sagutan na natin. Ang 1 natin, y greater than or equal sa negative 2. Yung 2, y greater than or equal sa negative 2 kasi positive parehas. And number 3, y is less than or equal sa negative 2 kasi negative yung A natin. Naintindihan ba yon? Naintindihan yon? So sana naintindihan nyo. Madali lang naman eh. So punta naman tayo sa asymptote. Ayan, kung naalala nyo, may asymptote na rin tayo sa rational function. So anong asymptote natin sa exponential function? So sa asymptote, wala ka ng problema kung ano man yung A, B, and C natin. Ang asymptote natin is y equals d lang. Ayan, y equals d. So, balikan pala natin muna yung range kanina, range. Ayan, yan. Balikan ko lang yung range. May gusto lang akong i-additional. Usually, ito, ang given, ang pinakasimpleng exponential function is wala to. So, kunwari, f of x equals 3 to the x. Pag ganon, mga anak, greater than or equal sa 0 ang range natin. Pag wala yung letter D. Yun lang. Medyo kasi ang mga bata nako-confuse. Minsan, nalilito sila kapag wala yung number. Kunwari, pag wala to, 3 to the x lang, greater than or equal to 0. Yan. Hindi ko lang na-add eh. Pero, pagka may ganito, at least alam nyo. Yan. Basta yun na, tandaan nyo yun. Tandaan nyo yun. So, dito, ganun din. Pag wala si letter D, y equals 0 ang asymptote natin. So, lagi tayong may asymptote sa exponential function. Kung naaalala nyo, sa rational function, hindi tayo laging may asymptote. Dito, lagi tayong may asymptote. Y equals D lang. So, basic. Bakit? Hindi na natin kailangang isipin kung positive or negative yung A. For example, yung kanina pa rin nating example, anong asymptote nito? So, tingnan nyo lang kung ano yung letter D. Wala akong pakialam dyan. Dyan sa may exponential natin. Kung ano to, yun ang asymptote natin. Y equals 8, horizontal asymptote. At wala tayong vertical asymptote. Walang vertical asymptote yung exponential function. Ano ibig sabihin pag walang vertical asymptote? So, walang lahat halos ng number, hindi halos, lahat talaga ng number is lahat ng value ng x is pwede. Kasi nga, yun nga, ang domain natin, all real numbers. Kaya walang vertical asymptote. Unlike horizontal asymptote, siya yung pumipigil. Kaya hindi tumatagos, kaya hindi nagiging real numbers. All real numbers yung range natin. So, ito, y equals negative 7. Ayan, kahit gaano kahaba yung equation natin, madali lang natin yang malalaman. Ito, y equals 3 ang asymptote natin. Ayan, so madali lang siya, di ba? So
Kung may tanong man o kung nahihirapan man, you can just comment sa chat box. Ito, ang haba. Mukhang mahirap. So, y equals 17. Ayan. So, yan. So, solve naman natin ang horizontal asymptotes ng mga following functions. Ayan. So, madali lang to. Bigyan ko lang kayo ng 1 minute para sa 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, 3. Sagutan nyo yan. Ayan, oh, may malaking number sa baba. Ano kay 257, 23. Mukhang may hirap. Ito kasi yung minsan na kinakabahan tayo, no? Natatakot tayo kasi akala natin mahirap, pero yung pala, kayang-kaya natin. Akala lang natin mahirap, may 257, di ko kaya yan, sir. Ang laki namang number niyan. Ganun agad ang reklamo natin. Pero, alam naman natin ngayon na hindi yung mga malalaking number ang basihan. Dapat lang alam natin kung saan natin kukunin yung mga horizontal asymptote. Ayan, may sagot na sa 1. Si Francis Malyari, isa talagang napakagaling na estudyante. Ayan, y equals 23 daw. Yan, so, yan si Ali Santos din. Pareho, very good. Napakagagaling ng ating mga ito like Chuti. Ayan, so napakagagaling. Natututo sila kay Tutor Ryan talaga. Yung number 3, y equals 257. Ayan. So, tingnan na natin ang sagot. Basic lang naman yan. So, y equals 23, y equals negative 1, y equals 257. Ayan. So, makikita natin, napakadali lang niya. Isang tingin mo lang, sabihin ng teacher mo, may exam tayo ngayon. Saan ko yan? Bigay mo sa akin. 1 second lang, sagot ko lahat yan. Very good, no? So, ngayon, ang kailangan na lang nating alamin is kung increasing ba siya or decreasing. Ayan. So, anong ibig sabihin ba pag increasing? So, pag increasing, ang graph kasi ng exponential function is dalawang klase lang. Pataas at pababa. Ayan. So, parang mga investments lang o kaya parang mga spaghetti, no? Pataas at pababa. Yan. So, pero ang exponential functions, unlike other functions, kung nakita nyo yung ating rational function, pwedeng pababa siya sa left part, tapos pababa din siya sa right part. Pero mas mababa yung nasa left part kaysa sa right part yung sa pag-horizontal asymptote na. No? So hindi siya isa lang. Ang function ng exponential, isang direction lang. Increasing lang siya or decreasing lang. Yun yung kagandahan sa exponential function. Yun yung specialty niya. Yun yung specialty niya. No? So, kapag ganito, dalawa lang titignan natin. Parang kanina, parang dun sa pag-compute ng range. Si B at si A. Ayan. So, anong function ni A? Si A kasi, ang ginagawa niya sa graph natin, piniflip niya. Hindi lang sa hindi lang sa exponential function. Si A, ang ginagawa niya usually, piniflip niya yung graph sa x-axis. So, kung pataas yan, pag flinip mo, magiging pababa na. So, si B, ang magdidikta kung increasing siya or decreasing. So, si B, pag mataas siya sa 1, dapat increasing siya, no? So, increasing. Pero, pag negative si A, if i-flip niya, so, ayan, pag negative si A, decreasing siya. Ayan ha. So, pag si B naman, between 0 and 1, edi pababa, decreasing yan. Pag less than 1, decreasing. Pero, kapag si A natin negative, mapi-flip. So, magiging increasing. So, anong sinasabi ni Tutor Ryan? So, tingnan muna natin, mag-solve muna tayo, and then mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung graph nila. Ayan. So, solve natin. Ito. 3 times 4 to the x minus 1 plus 8. So, si 4 ay mas mataas kay 1. 1 ang basihan natin ha. Huwag kayong malilito. 1 ang basihan natin dito. Dito, kung positive or negative si A. So, mataas sa 1 si 4 at si A ay positive. Increasing. So, increasing dahil dito. Ito, ang tawag ko sa kanya or ang iniisip ko sa kanya, taga-flip lang. Taga-flip si A. So, ang titignan talaga natin is si B.
Greater than 1. So, greater than 1 si increasing siya. Ayan. So, number 2, ito, less than 1. Pag less than 1, decreasing. Yung flipper natin positive, decreasing pa rin. Ayan. So, ayan ang basihan natin ha. Paano po kung, Tutor Ryan, paano kung ito 1/2 din? Decreasing pa rin. Bakit? Positive pa rin yung 1/2. Ayan. So, ito ang pwedeng malito kayo. Pwedeng malito talaga kayo dito. Unang titignan nyo si B, kung increasing or decreasing. I-flip lang siya ni A, kung positive or negative si A. Ayan. So, kunwari ito. 7 ay mataas kay 1. So, mataas siya kay 1, increasing, pero flinip siya ni A. Binaliktad. So, pag binaliktad mo yung increasing, magiging decreasing. Ayan. Sana malinaw sa lahat ha. Sana malinaw to sa lahat. Ayan. So, decreasing yan. Ito, 4/3. Ano ba ang 4/3? Ito, sinama ko to, baka kasi i-trick kayo ng mga teacher nyo. Pwedeng gawin to sa inyo, 4/3. Sabihin mo, ay, fraction. Fraction, sabi ni Tutor Ryan, ang fraction, decreasing. Hindi ko sinabing fraction, decreasing. Ang sinabi ko, pag less than 1. Pero ang 4/3, mas mataas sa 1. So, etong part na to, kung haharangan mo to, kung buburahin mo to, itong part na to, increasing siya. Flinip, binaliktad, magiging decreasing. Ayan. So, decreasing yan. So, tignan ulit natin kung natuto tayo. Marami tayong magiging Rookie Tutor of the Week next week. Tignan natin. Ayan. Ay, mali yung instruction ni Tutor Ryan. Hindi ko na bago, no? Pero, sabihin kung increasing or decreasing ang following functions. Ayan, increasing ba to or decreasing? 1, 2, 3. Same kasi yung ginawa kong exercise eh. Hindi ko na bago yung instruction. Pasensya na, kinopy paste ko lang yan eh. Yan, so tingnan natin, increasing ba to? Decreasing, increasing, decreasing, increasing, decreasing. Ewan ko. Tingnan natin ha. Number 1, increasing. Ano kaya tong mga sinasabi nilang decreasing na to? Baka na-late lang sila, no? Yung kaninang exercises natin. So, yung number 1 natin, increasing daw, sabi ni John Errol Domingo. So, ni Janelle Garcia, increasing din daw. So, number 2, increasing, sabi ni Abigail Francisco. O, sabi naman ni John Errol Domingo, decreasing. And number 3, decreasing. No? So, tingnan natin kung ano yung tamang sagot. Ayan. So, increasing, decreasing, decreasing. So, mukhang sa number 2, maraming nalito. Ha? Maraming nalito. So, discuss natin. Less than 1. Pag less than 1, decreasing. Positive naman yung A, so wala tayong gagawin, decreasing pa rin. So, sana tumatak na sa isip natin yan. So, etong mga batang to, marami tayong magiging Tutor of the Week next week. Sana maka-attend ulit kayo next week para makita natin kung maaabot nyo yung intermediate Tutor of the Week. And then, sa last week natin, magkakaroon tayo ng mini competition lang. Ayan, competition lang. Para lang malaman natin kung natuto tayo kay Tutor Ryan. Ayan. So, tingnan natin yung graph. Ayan. So, ito, 3 times 4 to the x minus 1. Kita natin, greater than 1, positive, increasing. Ayan yung sinasabi kong pataas. Pataas yan. Yan. So, ito yung horizontal asymptote natin, which is y equals 8. Then, ito yung graph ng ng exponential function natin. So, malinaw ba yon? So, ito yung 8, ito yung range natin from 8 pataas, kaya greater than or equal sa 8. Ayan, so, ito naman, 1/2. 1/2 ay pababa, positive naman, so walang mababago, pababa pa rin. So, decreasing, ayan, pababa, pababa.
From left to right kasi yung inaano natin, pababa. Pababa. So, negative 7 yung asymptote natin, and then yung range natin greater than or equal to negative 7. Yan. So, pangatlo, ito yung sinasabi ko. Dapat increasing siya dahil sa 7 is greater than 1. Dapat pataas yan. Pero may flipper ka, may taga-flip. Dahil may negative dito, nag-flip yung graph natin. Kaya naging negative 7 is decreasing. And then, ang asymptote natin ay y equals 3. Ayan. So, lastly, yung graph ng negative 8, 4/3, etong 4/3, increasing ang 4/3, pero flinip ni negative 8, naging decreasing siya, and ang asymptote natin is 17. So, pwedeng-pwede yung i-sketch yung graph natin. Yan. So, pwedeng-pwedeng i-sketch yung graph natin, and then, tingnan ulit natin yung 4 na graph natin. Anong mapapansin natin? Ayan. Ano kayo mapapansin natin in connection with last week's discussion? Yan. Then yan. So in connection with last week's discussion, mapapansin natin na ang graph natin ay, pagka chinek natin, horizontal line test, makikita natin na ang graph natin ay 1 to 1. So lahat ng exponential function 1 to 1. Pero, hindi pero. At anong meron kapag ang graph natin ay 1 to 1? Kung ang graph natin ay 1 to 1, meron tayong inverse. At kung meron tayong inverse, kailangan nating isolve ang inverse na ito. Pero gagawin ba natin ngayon yan? Gagawin natin yan next week. Kaya manood ulit tayo next week. Yan. So, kung meron kayong comment, suggestion, or gusto nyo lang akong i-message, sabihin nyo lang na sobrang gwapo naman ni Tutor Ryan. Or kung meron kayong reklamo, pwede nyo rin akong i-message or i-scan nyo yung QR code. Sabihin nyo, ayoko na si Tutor Ryan. Hindi ako makapag-focus sa gwapo niya. Ganyan. Hindi ako makapag-focus sa pag-aaral, napapatitig na lang ako. Ganon. So kung may reklamo man kayo or kung meron man kayong suggestion, kung may gusto man kayo pang i-improve sa ating discussion, pwede nyong i-scan sa QR code or pwede nyo rin akong i-message. Ayan, so after naman ng discussion, babasahin ko lahat ng chat nyo dyan sa chat box. Siyempre, dyan tayo mag-i-improve at sama-sama tayong matututo. Hindi lang kayo ang matututo kay Tutor Ryan, si Tutor Ryan matututo din sa inyo. At huwag kalimutang manood ng pre-calculus mamaya with Tutor Zara or after this session, 4:40 to 5:20 and Tutor Erwin. Ayan, magaling yan, dalawang yan. And siyempre, magaling din ang aking tutor na si Tutor Rom. Ayan, ang aking mentor. And then si Tutor Eljun sa Business Math. After din ng session na to, mamili na lang kayo sa dalawa or kung gusto nyo pagsabayin or yung isa i-live nyo and then yung isa is panoorin nyo na lang after. At eto ulit si Tutor Ryan na nagsasabing buti pa ang rational function at ang exponential function 1 to 1. Tayo kaya kailan magiging ganyan? Ayan, so see you again next Friday para sa inverse ng exponential function. Ano kaya yon? So see you sa next Friday, October 29, 2021. Paalam!